So, bigla ang panganganak ni Zoe. She's in labor na. And, wala kayong makita, di ba? And ito. Nire-ready ko. And ito. So, ayan. Nire-ready ko to kasi last time na nanganak siya is patay yung dalawang puppy. So, 3 lang yung naiwan. And yung isa, dito lang namin ni-revive. Oxygen nito. So, cha-charge ko to. Yan, cha-charge ko to. Para kung sakali ay na siya, na-revive. Ngayon siya. Mag-juice na. Mag-juice na siya. So, biglaan. Di kami prepared na naman. As usual. So, charge ko to, na. Charge ko. Kasi nga. Ha? Mga ilong, ha? Oo, eh. Wala akong pangano pati. Ano na, injection? Meron ka? Manipis? Ako pa pasisip-sip ng ilong ng aso. Nung maliit si Kaijin, ako na nagsisip-sip ng sipon. Hanggang ngayon, ako pa rin. So, charge ko muna to. So, update ko kayo mamaya kung anong ganap or the next day kasi nagjujuice pa lang naman siya eh. Mali yung count namin ng pregnancy niya eh, kaya ang hirap. Nanguhula lang ako pero alam mo naman, iba ang pakiramdam ko sa mga aso ko. So, pag may sakit ako, kasi ang ganyan, nanganganak si Zoe, ako. So, parang isa kami ng nararamdaman na ay nahihirapan na siya, hindi na kaya ganun. Kaya pinuntahan ko kanina, tapos nakita ko yung box, sira-sira na. Ibig sabihin, nag-nesting siya. Tapos pagkita dun sa puwerta niya is, nagjujuice na. So, waiting kami kung iirin na ba siya o hindi pa. So, update ko kayo. A few moments later. Oh my gosh, nanganak na! Hindi na ako na ng video. Ang bilis. Pero kumain pa siya eh. Get mommy cellphone na sa bed, dali. Nasa bed ko. Humingi na ba? Hi! Hello! Hello! Good job, Zoe. Wait lang. Kaya mo lang muna siya dilaan. Oh my gosh! Ang galing! Moments. A man asked if she snuck food on. Kala ko mamaya pa eh. So yan, bigla ang mga si Zoe namin. Galing ni Zoe! So guys, it's been almost
12 hours na since yung last baby ni Zoe na lumabas. Sobrang laki ng baby na nasa tiyan niya. Hindi namin siya madala sa bed. Kasi unang-una, malayo kami. Parang 2 hours away. Tapos hindi naman 24 hours yung dito. So hindi ko in-expect na malalaki yung magiging baby niya kasi ito yung last baby. Ito yung last black na babae. Tapos ayun si Zoe. So hindi siya makaihi. Hindi siya makaihi. So nahihirapan siya. Kasi yung last, yung black na yun 17 PM lumabas, 6:12 na, almost 12 hours na yata, 6:19. So ganyan lang siya, parang naiihi siya na ano. So hindi namin alam yung gagawin. Nag-contact na kami ng mga vet na pwedeng pumunta rito or yung magsicesarean sa kanya. Kaya lang, wala eh. Wala kaming mahanap talaga. So, yung location namin is talagang nasa bundok or mountain areas talaga kami. Since ito yung pinili namin, may mga sacrifices talaga na kailangan gawin. So, kasi kung dadalhin namin siya sa bed, hindi na rin talaga siya aabot kung within the day. Buhay pa siya. Hindi na siya aabot kasi nga manina na siya. Tapos yung baby sa tiyan, parang hindi na siya gumagalaw. So, yung advice ng vet na nakausap ko is hantayin na lang siyang mawala. Slowly but surely naman kaysa yung hihiwain pa sila tas wala din naman. So nagastos pa kami and then yun. So ito yung buhay na pinili namin. Kailangan lang talaga may sacrifices. Wala kami magawa kundi panoorin na lang siya. Mas masakit sa akin kasi pag may mga sakit sila, ako ang nag-aalaga. Pagka napaparbo, ginagawa namin agad ng paraan. So, hirap lang makita siya na ganyan. Ganyan lang siya. Hindi na talaga mailabas pa. Hindi namin alam kung ilan pa yung papi nasa loob. So, may nailabas na tatlo. Pinalita ko na si daddy kasi antok na siya. Magdamag siyang kasi nagbabantay. So, in case na manganak siya or may lumabas, sana may lumabas ngayon. Nakayanan niya. Sobrang laki kasi. Mas malaki dun sa huli. Malaki na nga yung huli. Ito lang kasi si Zoe. Nung maliit eh. Ito lang. Sobrang liit niya. Halos kalaki lang na tong camera ko. Ganun lang siya kalaki. Nung maliit. Tapos yung mga baby niya is gantong size. Malalaki. Nasa bloodline niya, yung bloodline ng lola nila Bella. Yung bloodline na malalaki. So, ganyan lang siya. Wala kaming magawa. Antok na antok siya. Pagod na pagod. Hirap. Para kang mamamatayan ng anak talaga. Wala
ako magawa. Joey. Ayan. 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 After ilang oras, lumabas na yung isang nakaharang. Ayan, nagkalat. Ayun, nandun sa towel na yun. Iniwan kasi namin, namili kami ng panggatas ng aso. Wala siya may ihi. Yun yung ulo eh. Hindi kasya. Ayan, nililinis ni Daddy Loves. Okay ka na? Sabi ko pa naman, nasa kotse kami. Paano pagdating natin lumabas ba? Mayroon nga. Kaya nagpandalas akong pasok eh. Sinilip ko siya eh. Pero thank you Lord at nailabas niya yung isang yun. As in, ano na siya, nakayupi na yung ulo. Hindi ko pwede ipakita rito. So, Kalumabas na yung ano mo? inunan? Yun. Sana. Kulay green na. Laso na yan eh. Tingin mo kaya meron pa? Wala. Wala na. Wala na. Mambot din dyan. Thank you Lord. Ikaw lang may nakagulukul eh. Bag ano ko na antibiotic. So, it's 12:13 ng November 21 na. 48 hours na siyang nag-labor. May lumabas pang isa. Pero namatay nga yung kanina yung isa pa eh. So ayan, naano ni Daddy. Mabubuhay. Re-revive. So, thank you Lord. Ayan na, lumabas na yung tubig kay Zoe. Parang kulay green na talaga. So guys, it's 7:44 ng November 21. So, nag-labor si Zoe. Nanganak si Zoe ng first 3 is November 19. Tapos, nanganak ng November 21, patay yung November 20, tama ba? November 20, namatay yung isa, yung malaking malaki. Kala ko nga mamatay na si Zoe, di ba? Ito nyo naman sa video, nag-iyak na ako. Then, yun nga, yung sa video pa rin na ngayon, November 21 ng 12 is nanganak pa ng isa. Tapos, at 3 a.m., 2:30, I think. So, 2:20 nanganak pa ng isa. Ayan siya. Lumabas pa ang isa. So, hindi ko alam, in miracles God talaga, prayers is the best talaga. So, dasal na makasurvive. Ang akin lang is makasurvive lang talaga si Zoe. Since from baby, inalagaan ko talaga si Zoe. So, hindi namin expect kasi yung situation niya, talagang CS na automatic yan. And kailangan na dalhin sa vet. Tapos, in case yung nakausap kong vet, in case daw na yun nga, na lumalabas na kulay green na sa kanya, sa puwerta niya, is may chances na siyang mamatay. So ngayon, gagamutin ko na siya, pwede na siyang mag-antibiotic. Yun, papakulo ko ng baboy mamaya para maglagay ng malunggay doon. Then, para maging okay siya. So, yun, hopefully, makasurvive pa siya nito, hindi siya mabinat or something. Ito yung mga babies niya. Yan. Ito yung isa. Yun yung isa, brown white. Good job, baby ko. Black. Good job. So, ayun guys. So, thank you Lord talaga. Thank you Lord talaga. Nakasurvive sila.
And di namin talaga expect kasi iniisip na namin kung sakaling mamatay si Zoe, saan namin ililibing, tapos paano alagaan pa yung natirang yung mga buhay na puppies. So yun, hindi ko expect talaga na ganyan may lalabas pa. And effective yung ginawa ko pala, na sabi ko kay Daddy Loves nung hindi lumalabas yung pang-apat, sabi ko, di, subukan kaya natin yung egg white, tapos ilagay mo, i-syringe mo, ipasok mo sa puwerta niya, kasi baka mamaya kaya lumiit yung sipit-sipitan is baka umano na siya, yung natuyo na, so hindi na siya nag-glide. Kaya yun ang ginawa niya. Then lumabas lang kami kahapon na malengke. Mamadali nga ako pumasok dito pag uwi namin, kasi yung nakita namin nga yung pang-apat, kita ko nga yung pang-apat na wala ng buhay, as in patay na talaga, mukha na siyang alien. And then tapos pagka sabi ko kay Daddy, parang meron pa, muna, yung inunan kailangan lumabas kung sakali. Sabi ko, lagyan mo ulit ng itlog yung puwerta niya, baka sakali may lumabas pa. Yun nga, meron pa rin. Tapos tinulak-tulak ko pa yung tiyan niya kasi nga bumubukol pa siya. Yun, biglang lumabas yun. Nataranta na ako kasi hindi ako nagpapaanak eh. So ayun guys, ang dami kong hanas sa buhay ngayon. 5 yan. Kung paano ko sila dedehin, hindi kaya ni Zoe mag-isa. Tsaka biglang bumibitaw si Zoe sa aso eh, sa puppies niya eh.